pagsugod, pwede na akong topic karon na paningitay tulad o the perfect plan of God. So, sa man yun, kuhan yun, pagka nindot ang plano sa matagusan nato, kakinabuhi sa gilaman, how can we know that God has a perfect plan sa matagusan nato at kinabuhi? So, ako na isugdan sa pangutana nga, how can we know that God has a perfect plan for us? Student Pastor Julina, isa yung makuhaan. Isa na ito pagkabalo nga, Ginoo na perfect na plano sa matagusan nato at kinabuhi. Amen. No? Kini sa Isaiah 60, chapter 60, isulat ni prophet Isaiah. Karon na kayo na siya yung isulat ni ini. Siya ang usang nagkuhan sa prophecy sa mga umabot nga kuhan, Misaya kaniadtong mga panahon. So karon atong susihon kung unsa gyud ang perfect na plano sa Ginoo sa tuwa. And how can we know na perfect na plano ng Dios sa matagusan nato pag kinabuhi? Mabalaan nato nga naay mas the best nga gihatag sa Ginoo sa ato sa diha ang Dios iyang kuhaon ang mga butang nga dili para dun sa inyo. And God take these things nga dili gusto niya para nimo nato. And because there are possibility nga kung magpabili ng butang nga diha nimo, mahimo malaot ka o mahilayo ka diha sa Ginoo, and He will give you the best version for you. Mas nindot nga plano para sa imuha. But sometimes ato ang kinabuhi gusto gyud ka kanang butang bitaw nga may maka daot nato, and muna'y rason nga makadesisyon ta sa way kasiguraduhan and musangko sa kapakyasan, no? Nang atong naon pag-ayo nga kung unsa man gyud ang plano, no? Kinahanglan gyud nato nga ipasusi diha sa Ginoo or examine nato kung unsa man gyud ang purpose nimo ning kalibutan. And kabalo man ta nga kung sa diha mo decision ta, ang atong decision making mo matters yun kung unsa ang kalabasan, no? Kanang we should not decide when we're in joyful emotion or situation. Dili ka pwede nga mo decide lang basta-basta mo decide. Why? Kasi diha naabot ka sa malipayon kaayo nga kuan diretso ra decide kung unsa imong i-decide nga base sa imong nga pagka malipayon nga emosyon. May sangko gihapon sa kanabitang mao na panahon nga magmakay ka. And we should not decide when we're in sadness emotion. Dili po ta ka-decide kung naata sa kanang kagul-anan. Dili ta basta-basta mo desisyon kung naata sa kuan ni kagul-anan nga sitwasyon. And we should not decide when we're in anger emotion or situation. Kung naata sa kasugod, dili ta basta-basta kinahanglan nga mo decide tungod kay mahimo sa atong pagdesisyon, sa atong every decision, it can damage, destroy our lives. No, mahimo daghang mga butang nga pwede ma-change until na maabot sa punto nga magmahay ka. And to know that God has a perfect plan for us, we can consider the God's sovereignty. Now we know that God is sovereign. And the Bible teaches that God is all-knowing and powerful, and He has a plan to prosper us. And He promised by trusting God's promises, we can have faith in His plan. So, sa dihang aduna tay gihugtan nga hope, pagtuo, paglaom diha sa Ginoo, no, mahimong makastan ta
sa iyang plano kung unsa gyud ang para sa ato. And having faith in God's goodness and love even when we don't understand His way. No, doon ay mga butang na dili nato masabtan nga nganong nakitabo man ni sa akong kinabuhi, Lord, nganong gibuhat maningin mo nako, but bisan sa mga butang na dili nato masabtan, ato hinumduman gihapon nga dunay plano nga the best sa atoa. And adunay giandam si Lord nga para sa atoa. Kay kabalota, in the beginning palang daan, in Genesis chapter 1, verse 1, gayon siya dito, in the beginning God. Yan. Unsa man ang una dito, di ba God? No, dili ang mga butang. It's not about your profession. It's not about your unsay nakabot sa imuha. Dili about sa imuha nga unsay imong nabatunan karon. Wala siya ka-matter kung unsa ka, sige sa kabat. Iyahan nga i-provide ang tanan. Iya i-provide kung unsa, sige sa ka. And nagaingon siya nga in the beginning God, no? Ato mainumduman nga siya gyud ang sinugdanan. And it doesn't matter at all kung mag-matter siya sa imong relationship, kung unsa imong relationship. No, mag-matter na siya kung unsa gyud ang imong relationship ila sa Ginoo. And always remind yourself nga unsa kanindot nga buhaton o mubuhat sa mga pahimaya sa Ginoo. And unsa may atong buhaton sa diha nga kanang kabalutang na ay perfect magplano sa Dios sa matag usa nato. Una, trust. Ang pinaka-importante nga atong buhaton aduna tay pagsalig. And open your Bible in the book of Proverbs chapter 3 verse 5. Proverbs chapter 3 verse 5 is a common verse nga kanunay nato nga siguro daghan na kaayo nga naka-memorize ni nga verse. Proverbs chapter 3 verse 5. It says there, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understandings. So, sa atong kinabuhi, kinahanglan yun atong musalig, trust, basically means believing in someone or something, and feeling safe or confident with them. So, it likes having faith and they'll do what they say or do the right thing. So, it is about surrendering, control, and putting faith in God's wisdom, goodness, and sovereignty. So, trust is like relying on God's guidance and direction. It encourages us to trust wholeheartedly rather than relying on your own perspective. So, kay kabalo ta sa ato ang own nga understanding or perspective is limited lang yun na, no? Dili ta makafatong sa kanang understanding sa Ginoo sa matagsa nato kinabuhi. And next is acknowledge. So, sa sunod rin siya nga verse, Proverbs chapter 3 verse 6. Ganyan siya. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. So, acknowledge means to recognize or accept something as true or valid. So, it can also mean to show appreciation or gratitude for something like someone's effort or contribution. So, meaning acknowledge is sa imong sa imong pagkinabuhi ning kaglibutan, kinahanglan yun nga imong i-acknowledge si Lord, no? Sa iya nga nabuhat. Kung unsa man gyud ang nabuhat sa Ginoo diha sa imuha. Ikapila man ka giproteksyonan sa Ginoo. Ikapila man ka gigiyahan sa Ginoo. So kinahanglan nga ato na i-acknowledge kung unsa ang iyang gibuhat and recognize God's presence and authority in all aspects of life. So kinahanglan nga ato agyud nga i-recognize si Lord kung unsa gyud siya and honor and reverence Him in every decision and action. So aligning one's thoughts and words with His will. So kinahanglan gyud nga ang ato ang pagkinabuhi is na-acknowledge gyud, na-honor gyud si Lord sa ato. And next is delight. So the word delight means finding joy and satisfaction in God. So making Him the source of your happiness.
it's about having a deep-seated joy and comes from knowing and loving God. So, not just fleeting pleasure. Pleasure, it's about delight in God's character. So, sa dihang pangitaon, open your Bible in the book of Psalms 37, verse 4. Sa dihang nagayon siya dito, pangita, malipay, diha sa Ginoo. No? Dito, sa dihang mangita ka sa imong kalipay, dili lang yun mining kalibutan nato. Kay sa dihang mangita ka o kalipay din sa kalibutan, na mahimong pakyas gid ka. No? Sa Ginoo lang yun, makita ang tinuod ng kalipay. And sunod nato kung unsa o siting sa Diyos si Jesus sa tagsa-tagsa nato kung kinabuhi. And lastly is commit. So in Psalms 37 verse 5, nagayon siya dito. Psalms 37 verse 5. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So, commit means to entrust your life, plans, and actions to God's guidance and care. So, it's about surrendering, control, and relying on God's wisdom and power. So, believing that He will work for your good. So, atong hinungdaman na sa dihang mo commit ta diha sa Ginoo, sa dihang mo salig ta sa Ginoo, mo trust ta diha sa iya sa ato ang kinabuhi, sa ato ang every plano babala nato nga nagid siya the best ng plano sa tagsa-tagsa nato. The way we act sa ato ang pagkinabuhi. No, ato ang mahinungduman kung unsa gyud kamaayo ang Ginoo sa kagadusa. In conclusion, please open your Bible in Matthew chapter 4 verse 19. So, gaynon siya dito, follow me, and I will make you fishers of men. So, means follow me as my disciple, accepting me as your master and teacher, and following the same path of like what I know. So, si Jesus, kanunay nga sa diha nagtawag siya ni Mateo, no, naggingon siya dito nga, dito sa mga tao nga atong mananaga, iyang giingnan dito nga mupalo siya ug himuon nga sama niya nga unsaon tudloan siya unsaon pagpangisda. So sa matagusan nato ang kinabuhi, kinahanglan gyud nato nga i-follow si Lord kung unsa ang karakter nga naa ni Lord. No, dili man nato makonsuhit gyud siya kung unsa gyud siya, but atong makita sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi kung unsa ang iyang gibuhat. And that's the word of God in this morning. Let us pray.